Hello po at welcome po muli sa ating pag-aaral po sa gabi-gabi na ang serye po ay pinabagatang Jesus Teaches Me How To. Saan nag-aaral po tayo kung paano po ba natin mapapagtagumpayan ang online learning po, lalo na po sa mga estudyante at syempre sa mga magulang na rin po. Dahil po ang pag-aaral po ay hindi lamang po sakop ang mga estudyante, kung hindi sakop din po ang mga magulang na kagaya po at kagaya po ninyo. So maraming salamat po kung gabi-gabi po kayong nakatutok sa ating serye. And this will be the last night na tayo po ay magsasama-sama. So maraming salamat po muli sa pagsama niyo sa akin at ngayon po simulan po natin ang So love education. Paano daw po ba natin mamahalin o bakit kailangan nating mahalin ang pagkatuto? Whether offline po or online. Or both, online and offline. Para po maiba naman, magkakaroon po tayo ng participation. So question time. I will be posting 4 questions po and sa mga viewers po natin, kung maaari lang po ay i-post po ninyo question. So ikaw ba ay magulang, estudyante, o ikaw ay nag-aaral na estudyante din, na magulang din po. Number 2, why do you think education is important? Ano ba ang meron sa edukasyon? Bakit importante siya para sa lahat? Number 3, do you prefer online or face-to-face learning? Dahil po ngayon po halos isang taon na po tayo sa online learning, ano po ba ang mas maganda? Yung face-to-face, yung na kay teacher ang estudyante natin, o yung online po tayo? And number 4 po, what do you think is the one thing that only education can give you? May isa po bang bagay kayong naiisip na kapag nagkaroon ng edukasyon, makukuha niyo to? Isang bagay lang po, Yan. So maraming salamat po sa mga sumagot. Sana po marami po ako mabasa po. Ano? Yan. So dahil nga po pinag-aaralan natin ang edukasyon or education, ano nga ba ito? So according to the definition, it is the process of facilitating learning or the acquisition of knowledge, skills, values, morals, beliefs, and habits. So hindi lang po pala ano-ano academic ang education. Natututo rin po sila ng skills, kung paano, especially po sa TLE, paano magluto, maglinis ng bahay, mag-business. Yan. Favorite ko po yan, kung paano mag-business. Sana po ma-focus po ng education po. Ayun, kung paano ba natin papayamanin ng ating mga estudyante. And of course, values, morals, and beliefs, kung ano ang tama at mali, paano sumunod sa batas, bakit kailangan sumunod sa batas, and habits. Education really forms habits po at the young age, kung sila ay ginaganahang mag-aral, hanggang lumaki po sila, gaganahan po silang mag-aral. And vice versa, kung tatamad-tamad po sila, hindi natin na-form ng maayos sa education ang habit nila in learning, in doing chores, paglaki po nila, mas malaki po yung chance na ganoon din po sila. Sa atin pong new normal in education, we have different learning modalities. And let me just share with you the insights for each of them. 5 po ito. Una po is online learning. I'm sure familiar na po kayo dito kung saan nag-Google Meet, nag-Zoom ang mga estudyante po natin. Number 2 is modular distance learning, kung saan kumukuha po sila ng learning packets, mga printed materials po from school, sasagutan po nila, ibabalik po nila using their own time para masagutan po ito. So, ang difference po ng dalawa, with online learning, they have who can teach it. For modular po, sarili po nila sikap ang pag-aaral with the help of their parents, of course. For blended learning po, this is blended. Pinaghalo pong modular, online, at supposedly po ay may face-to-face. Pero dahil wala nga po tayong face-to-face sa pagtuturo, meaning na sa classroom, online-based din po or online learning po ang blended. Ano po? May ganito,
Tapos may module din po sila na sinasagutan. Ito po yung mas ginagamit po namin ngayon. Ano po? So 1 day at a week, from 1 week, meron kaming discussion, and then yung 4 days po, mag-aaral po sila ng sarili nila. We give them assignments, reading materials na sasagutan po nila. And then we have radio-based instructions. Ito po ay ganap na nagagawa sa mga provinces po. May gumagamit po sila ng shortwave radio broadcasting system kung saan ang mga teacher po ay nagsasalita sa radyo, nagbo-broadcast nga po. Tapos po, doon nakikinig ang estudyante. And we have the TV-based instruction. So, konting promotion lang po, we have the DepEd TV, IBC. Sa YouTube po, meron din pong TV-based instruction na pwede pong panoorin ng mga bata at pwede silang matuto. Marami rin po mga solo, mga YouTubers, teachers, marami na po na nagle-lesson po. So, itatype na lang po sa YouTube kung anong hinahanap yung lesson. Even pag medyo tricky yung assignment namin or yung lesson namin for that week, I go to YouTube, I search for YouTuber teachers, tapos, mga anak, watch this, para at least kahit hindi ko siya ma-discuss, someone is discussing with you. Yan. So ano po ba yung mga problema na nag-a-arise sa edukasyon ngayon? So number 1 po na naririnig ko sa mga estudyante ko ay internet connection. Kasi po, most of the students, financially, hindi po nila kayang supportahan yung internet connection po nila. Ang 50 pesos po ay 3 days, good for 3 days. Ang klase po ay 1 week or 5 days. So kailangan po 100 a week. So 100 times 4 or 5 times a month, that is 40,000. So almost 2,000 na po. 400 lang naman pala a month. So 100 times 4, 400 or 500 po a month. Kung 4 silang estudyante, kailangan tustusan ng nanay at tatay, 2,000. Yung iba po ay nagpapakabit ng internet. The internet is ranging from 500 to 2,000 pesos po. Pero minsan, intermittent ang internet connection, sabihin po, mahina, putol. May piso na din pong tinatawag. Ang sabi ko, 10 pesos po ay 2 hours. Pero sabi ko nga, the danger is that baka hulihin kayo ng barangay or ng police dahil lumalabas kayo ng bahay. Another problem is time management. Ito po yung inaral natin nung night 1. Dahil very free sila na gamitin ang oras nila sa pag-aaral, yung oras nila ay minsan puro laro na lang or minsan naman puro aral naman. Napupuwit sa pag-aaral or napupuwit sa paggawa ng assignment, hindi na nakakatulong. Minsan, hindi na rin nakakatulong sa bahay. Number 3, technology. Ito po, if you have laptops at home, luma ng laptop, hindi na kaya yung ibang mga pinapa-download. Same for cellphones po. Hindi po basta-bastang cellphone po ang pwedeng gamitin ng mga estudyante. Kailangan malaki po ang RAM, malaki po ang kanilang storage, kasi po maraming application na pinapa-download. Google Meet, Google Classroom, minsan may Zoom, Gmail, may mga Kahoot, ano pa po ba, Menti, or ibang editor na kailangan nilang i-download po. Number 4 is lack of motivation. Ito po ay isa sa mga mahirap na kalaban. Pag tinamad na, tamad na talaga. So sana po hindi po sila tinatamad. Number 5, lack of knowledge. Ito po, minsan nahihirapan yung estudyante dahil nga po walang nagtuturo sa bahay. Minsan, yung parents, wala na rin tayo magturo. Minsan naman po, hindi talaga nila maintindihan yung lesson. So, problema po ito. Number 6, ayan, parents lack of support. Naku po, pasensya na po sa mga magulang. Minsan po patawag mo ang magulang, hindi po sumasagot. Or ipipm po namin ng magulang, hindi rin po nagsasagot. Sasabihin pa po nila, napapagod na nga po ako, ma'am, sa saway sa estudyante ko, nakakasabing gawin po niya. Imagine nyo po, I have, let's say, 150 students. Lahat po sila, iisa-isahin ko, kukumustahin ko po, kung
nakakagawa pa, nakakasunod. Sa bahay po, ang estudyante lang ay 1 hanggang 5 sa mga magulang, kasi hindi daw po nila kayang tulungan. Imagine nyo po yung scenario po na yun. Ano po? So sana po lagi nating supportan ang anak natin. Number 7, distraction to students. Ito na po. Since we are online, madali po madistract ang mga bata. Mag-scroll lang Facebook, mag-scroll lang sa YouTube, o kaya yung kung nabalitaan niyo po before, I think that's last month, sa isang teacher po ang nagdi-discuss over Zoom, tapos naglalaro yung estudyante niya, nagmura pa, kausap yung isa niya pang friend na nag-internet game sila habang nagle-lesson po. Ano po? So, the distraction is really, really there. Kasi po, online distance nga po tayo. And lastly, of course, priorities. Minsan po ang priority, syempre, ng magulang, ang pagkain na lang po nila or pambayad sa bahay. Kaya po minsan naliligi po nila. Pero po, as teachers po sa amin, we try to make sure na walang ibang gagastusin ng mga anak po ninyo. For one po, I always tell them, kung ano meron sa bahay yun ang gamitin. Kung lumang notebook yan, lumang notebook. I don't care. As long as may magamit kayo. If wala, then wala talaga. Ano po? I even tell them na pag walang load, hindi mabuksan ito, ay ipapasa ko po for free data yung mga exams nila or quizzes nila, nasasagutan po nila. Na mababasa nila at sasagutan po nila afterwards. Ano po? So let us prioritize po sana ang pag-aaral ng mga anak natin. Yan. So, nung mga maliliit po ang mga anak natin, ano po? We always ask them, what do you want to be when you grow up? When my daughter was around 2 or 3 years old, sabi po niya, Mommy, I want to be a mermaid. She doesn't know it yet naman. But nung nag-aaral na po siya, she wanted to be a doctor, a veterinarian, and then dumating kami sa point na now she wants to be an architect. Last year, she wanted to be, ano nga ba, vet nga po siya last year. Ano po? So yung mga anak niyo po ba, have you asked them, anak, anong gusto mong maging paglaki mo? I know some of the youths in our church, sa church po natin sa Frisco, they want to be stewardess, or gusto po nilang maging doktor, mag-teacher, mag-engineer. And nakakatuwa po, no, that everyone, every kid has that dream na gusto nila achieve upon growing up. Some of my students, I asked them, anong gusto mo? Engineer. Sabi ko, mag-i-engineer ka? Sa math nga, ganito, ganyan ka. So, I tease them. Sabi ko, dapat pag mag-i-engineer ka sa math, so dapat ganyan sa klase ko. Yan. Because I'm a math teacher po para sa mga hindi po nakakaalam. So, ano po ba ang tinuturo natin ngayon? So, actually, ang pinaka-focus po ng edukasyon ay ang lifelong learning. So, ano po ba ang lifelong learning? Ito po ay pagkatuto ng mga bagay na maggamit po ng ating mga estudyante hanggang sa kanilang paglaki. Lifelong. Hindi lang po tipong aaralin nila yon kasi kailangan nila. But instead, the focus is, ito ba ay magagamit nila kapag lumaki sila sa totoong mundo? Siguro po, isipin nyo, no? Anong kinalaman ng math, ng higher math? Hindi naman, hindi mo naman gagamitin yan sa pagbili. Division lang. But, segue lang po yung mathematics po is yung perseverance ang natuturo po namin doon na kapag nagtiyaga ka, makuha mo yung sagot na kailangan mo. And it helps kung gusto mo yung mga science field, yan. Kailangan po, science and technology field, kailangan po ang pagkatuto ng math. Yan. So, ano po ba ang importansya ng edukasyon? So, meron po akong 8 na ilista dito. Una, provides stability. Dahil po, kapag may edukasyon ka, walang makakanakaw niyan sa'yo. Tandaan po natin yan, mga magulang. Ano po, siguro ito na po talaga lagi natin sinasabi sa mga anak natin.
wala akong maipapamana sa'yo aside from education. Kaya gusto ko mag-aral ka. Kasi ang pera nawawala, ang kayamanan or mga gamit sa mundo nawawala. But if you have education, you can be sure na magiging stable ka sa pagtanda mo. Number 2, provides financial security. Sa hirap po natin, it really pays na meron po tayong magandang edukasyon. Kung nabalitaan niyo po sa Facebook noong nakaraan, ano po, sabi po, nabababaan siya sa sweldong 30,000 po ba yun? Dahil nga po galing daw siya sa isang prestigious school. Ang expect niya ay double that. Ano po? And I tell my child na if you are in college, dapat pilitin mo makapasok sa government schools, sa state universities. Ako po ay produkto ng PNU, Philippine Normal University, isang state university na ang pinakamalaking binayad ko lang po ay 1,300 pesos. Nakapagtapos po ako. So yung tapos ngayon I'm working. I have a stable job naman po. Ano po? So yun yung sinasabi ko sana ko, mag-study ka para paglaki mo, hindi ka problema financially. Number 3, it's needed for equality. Ito po yung isa sa mga focus ng education po. Kasi po, ang equality po ito ay usually sa babae at lalaki po. Because noon, ang mga lalaki lang nakapag-aral. But today, even the women are given the chance to study. So, equality po, ano po? So, kahit sa school ka pa nang galing, girl or you're a boy, kahit ano pa man, but if you have the good education, makakasabay ka naman, kahit pa paano. And of course, it allows for self-dependency. Parents, ayaw naman po yata natin siguro na hanggang tumanda natin ay nakaasa po sila sa atin. Tama po ba? So it helps na pag may maganda silang edukasyon, magiging self-dependent po sila. Ano po? Kaya nilang mamuhay kahit wala po tayo. Next, make your dreams come true. Karamihan po kasi ng pangarap po ng mga estudyante nakabase po sa kanilang kursong kukunin. Yun po, pangarap so they have to be a pilot. Pangarap sa iba't ibang lugar sa Pilipinas or sa iba't ibang bansa. So gusto ko maging flight stewardess. Ganyan po. Or sasabihin nila, gusto kong tumulong sa kapwa ko at mapagabot silang lahat. So magdo-doktor. So, paano mo gagawin yun if you have no education? Diba po? So, education really helps in making dreams come true. And ito po, a safer world. Ayon po sa or mga bata or yung mga young people sa isang bansa ay nakapag-aral, mas payapa po ang lugar po na yon. Ano po? So if you compare other countries po na medyo mababa po ang educational rate, mas prone po sila sa war, unlike po sa mga countries na ang education po nila ay mataas. Confidence. Tama po ito, ano po, mas magiging confident ang isang tao kung siya ay nakapagtapos o may napag-aralan. Not necessarily po na college degree po ngayon po, sa ibang bansa po, makapagtapos lang ng high school, pwede na silang mag-work. They are confident to face the world. Sa atin po kasi sa Pilipinas, medyo mataas lang po ang standard dahil kahit nga po ay nakapagtapos, wala rin po mahanap na trabaho. Lalo na po ngayon, ano po, dahil sa pandemic na ito. But it really gives confidence. Basta alam po nila na nakapagtapos po sila or maganda yung pinanggalingan nila sa school, they become confident. And lastly, it is important for people to have education because you have to be a part of society. Kailangan po maging produktibong parte po tayo ng ating society. We can be taxpayers, siguro po kung mataas ang ating salary or hindi man. Pero po, as long as may edukasyon tayo, mas makakatulong po tayo sa ating kapwa. Yan. So, di ba po? So, importante po talaga ang edukasyon. Sabi nga po ni Mrs. White,
True education means more than the pursual of a certain course of a study. So, ang edukasyon daw po, hindi lang po siya basta makapagtapos ka ng accounting, nursing, pagdodoktor, or teacher, engineering, but it means more than a preparation for the life that now is pala. So, pine-prepare po tayo sa buhay. Hindi lang basta, alam mo na yan, but instead, you will know how to deal with life. Yan. So, ano po ba ang tinuturo ng ating Panginoon? Okay, later baby. So, ano po ba ang tinuturo ni Jesus tungkol sa education? Ayan. So, the Bible tells us in Proverbs 16:16, how much better is it to get wisdom than gold, and to get understanding rather than to be chosen than silver. Sabi nga po, mas maigi pang magkaroon ka ng kaalaman kaysa sa ginto at pagkaintindi kaysa sa pilak. Minsan po, isipin nyo po, would you rather be someone who knows, who is smart, or be rich but without knowledge? Ano po bang mas maganda? Matalino ka pero wala kang pera, o marami kang pera pero yun, mahina ka. So sabi nga po, pag mayaman ka nga, pero mahina ka, madaling maubos yung pera mo. Pero kung matalino ka kahit wala ka, pwede mong payamanin yung sarili mo. Yan. So sabi nga po, ang goal daw po ng edukasyon, sabi ng Panginoon, is that ang gusto po ni Jesus, Him being the first and true teacher of us, we should not just do second-rate work. Hindi lang po tayo basta okay na yan. Hindi po siya satisfied sa mababang standard po. Pero ang gusto niya pong makuha natin ay ang pinakamataas na pwede po nating ma-achieve. He cannot be content with imparting to them only technical knowledge, with making them merely clever accountants, skillful artisans, or successful tradesmen. Hindi lang po yan ang gusto ng Panginoon. Of course, He wants us to be successful. Anak po niya tayo eh. Magkakapatid po tayo. So, gusto niya na maging magaling tayo sa anumang field na papasukin natin. Pero hindi yun yung pinakagusto niya. It is His ambition to inspire them with principles of truth, obedience, honor, integrity, and purity. Principles that will make them a positive force for the stability and uplifting of society. He desires them above all else to learn life's great lesson of unselfish service. Marami pong nakapagtapos, pero po hindi po sila mabubuting ehemplo po. Ayan po, So sabi po ng Panginoon sa atin, kailangan po ang edukasyon natin, hindi lang tayo basta magaling. Kung hindi nasa atin po ang pagsunod, ang integridad, ang purity, nasa atin po yung positive na mga principles na ito para po matulungan ang ibang tao. And we help them by doing unselfish service. Jesus wants us to be servants leader. Servant leaders po yan. Ano po ba yung ibig sabihin ng servant leaders or servant leadership? Kung kaya po natin, kung tayo po ay may edukasyon, we use it to help others, not to mock them, not to degrade them, but to uplift them. Marami pong courses po ngayon na kakaiba, na bago na. Pero naalala ko po na sabi ng asawa ko, dapat ang course na pipiliin ng anak natin ay yung makapaglingkod sila sa Panginoon. Hindi yung magiging selfish sila sa course nila. So tayo pong mga magulang, let's pray now if the time comes, if our children ask for our advice, ano yung dapat nilang kunin na degree sa college nila or ano yung pursue nila. Let us always think na, will this glorify our Lord? After this, na magagamit mo ito para mapaglingkuran ng iba, like what Jesus wants you to do. Ito bang education na kukunin mo
at the end of the day ba, makakapag-point kay Jesus as their true Savior. Yun po, napakaganda. Magkakaroon ka ba ng chance after taking that education to lead others to Jesus? Kasi po, ang edukasyon daw po at ang redemption ay magkaugnay. Sabi po dito, in the highest sense, the work of education and the work of redemption are one. For in education as in redemption, other foundations can no man lay that is laid, which is Jesus Christ. It was the good pleasure of the Father that in Him should all the fullness dwell. Ano pong ibig sabihin dito? Sa education po at sa redemption, si Jesus ang nagpasimula at si Jesus din ang tatapos. Paano yun sa education? Tandaan po natin, in the Garden of Eden, Jesus is the first teacher. God is the first teacher. Siya po ang nagturo at sa katapusan din po, siya rin po ang magtuturo. Kaya nga po gusto niya, ang matutunan po natin ay ang best. Hindi lang po skills, kung paano po natin ipapakita ang liwanag na natanggap natin. Hindi lang po ito sa mga anak natin, tayo rin po natin. Pag tayo po ay nag-aaral ng banal na salita, tandaan po natin na ang mga inaaral po natin ay nagmumula sa Kanya at dapat magtatapos din po sa Kanya. 2:15, study to show that and that needed not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. So sikapin po natin na for whatever educational degree or kung ano bang inaaral po natin sa araw-araw, na ito po ay kaaya-aya sa ating Panginoon at hindi po tayo kahihiyan dahil nasa atin po ang liwanag ng katotohanan. Sabi nga po dito bilang ating last word for the series, in educating our children, we should not only focus on teaching them the academics. Hindi lang po yung subjects ng Filipino, English, Math, Science, TLE, AP, ESP, and MAPE. Instead, we should pursue a higher learning of the gospel. We should instill in them a love for education, a love to learn especially about God. Baka po ang oras nila ay nauubos sa pag-aaral lamang po ng mga alituntunin or ng mga asignatura sa mundong ito, and we have no time to teach them about the Word of God. Sana po sa online learning na ito, ituro din po natin, mas ituro po pala natin na sa Panginoon kumapit, na mas kilalanin nila ang Panginoon, dahil po at the end of the day, God will be the end. Sa Kanya po tayo magpipinpoint sa lahat ng bagay po natin. Ano po? So, in managing our time, in facing the bullies, in communicating, taking the test, ngayon nga po, sa pag-pursue ng ating education, let us all focus and always prioritize na lagi po nating unahin ng Panginoon dahil lahat po ng katalinuhan ay ibibigay po niya sa atin. Kaya po ang prayer po natin ngayong gabi, Jesus, opportunity to learn in all the walks of my life, teach me what and in your words. At ito po ang ating panalangin. Maraming salamat po. Amen. Salamat po sa pakikinig at sana po ay na-bless po tayo at marami po tayong natutunan sa isang linggo nating pagsasama. Ako po muli si Ana Clarissa Dumalaog. Magandang gabi.